Hi guys! Welcome back to Jill in Cannes! So, for today's video ay eto nga, naglakad ako ng 11 minutes. Andun yung aking bus stop. Yan ang aking bus stop. Yun. So, pupunta ako dyan pero kasi 11:40 pa yung bus dadating at maaga-aga pa. Kaya naisip ko na mag-vlog muna tayo habang maganda pa yung weather, no? Sunny na medyo malamig pero hindi siya windy. So mamayang hapon magiging cloudy daw siya. Yan. So meron kasing bus stop malapit sa amin, mga 1-minute walk lang. As in malapit lang. Kaya lang ay mas matagal darating sa school ko sa ngayon. So kaya dito na lang ako kasi mas maaga siya ng 10 minutes or 6 minutes earlier. Kaya dito na lang ako para hindi naman ako eksaktong dumating sa school na nandyan na rin yung teacher. Yan. So, ano bang pag-uusapan natin ngayon, guys? So, marami tayong pag-uusapan. Marami akong gustong i-share sa inyo tungkol sa house hunting. So, nangyari yung house hunting na ito nung wala pa yung family ko. Mag-isa pa lang ako for 1 month. Nag-house hunting kami. Actually, 3 weeks lang namin nagawa yun because kailangan by the 3rd week, mahanap na ako kasi yung last week of the month ay yung friend ko na kung saan ako nag-stay ay kailangan niyang maalis sila, no? Meron silang vacation so wala akong kasama to travel going dun sa mga pupuntahan naming bahay. Yan. So, ngayon, papakita ko muna sa inyo guys paano ako nagsimula dito sa Canada. Yan. So, yung unang-unang bed ko, papakita ko sa inyo paano ako natutulog. Yan, anong mga ginagawa ko bago ako matulog. So, pakita ko sa inyo guys. Yan. Iba't iba ang kwento ng ating paninimula sa buhay Canada. Ito naman ang akin. Dito ako nakitira sa aking kaibigan na kung saan kaibigan ko na siya matagal na sa Philippines pa lang. At yan, meron tayong mga options na Airbnb o mag-hotel habang tayo naghahanap ng bahay. Pero kung meron tayong matutuluyan, ay big savings ito para sa atin. At kailangan din, syempre, makisama tayo sa tinitirhan natin. Offer din naman sila sa akin na matulog na lang sa isa sa kwarto nila. Subalit dahil 2-bedroom lamang ito, syempre, okay na sa akin yung sala para hindi na sila maistorbo. Ang kagandahan nito ay nakita ko ang pamumuhay nila dito sa Canada. So nalaman ko yung mga tips and tricks kung paano sa bahay kasi kakaiba din ang Canada way of living. Simulan na nga natin guys ang pag-house hunting at napakaswerte ko talaga dahil sa aking friend ay tinutulungan ako na makarating sa mga pupuntahan kong apartment na titingnan. At tinutulungan din ako sa pagtatanong ng mga bagay-bagay na dapat kong malaman para sa bahay na tinitignan namin. So, eto na nga guys, simulan na natin sa unang bahay na tinignan namin dito sa lugar na ito. Ito na nga guys, ang ganda ng environment niya at medyo pa-uphill lang ang kalsada nito kaya parang mahirap yata ito pag may snow. Anyway, so duplex ang bahay na ito for the cost of $1,295, 3 bedrooms and 1 toilet and bath. Meron siyang laundry, fridge and electric stove, oven, at meron din siyang dishwasher. So, tignan na nga natin guys, ang loob. Hi. We're here for viewing the house. Jill. I'm the one who messaged you. Okay. Yeah, she's the one who's interested in it. So just walk around. The only thing is that that door leads to the suite downstairs. So don't go through that door. And other than that, just walk around and ask me any questions you want. Okay. Thank you. Yeah.
Maganda naman yung bahay guys, kaya lang ang hinahanap namin ay yung merong 1.5 toilet and bath at yung parking din ito ay may separate pa sa rental fee which is 170 Canadian dollars. Ito naman yung next na bahay na tinignan namin, so hindi pa ito yung appointment date namin pero since along the way tinignan na rin namin dahil maganda ang location nito, sa tapat lang ng bahay na ito ay school ng mga kids at tatawid lang sila. So, ito ay 3 bedroom with 1.5 bath, 2-story siya with finished basement. At ito ay 1,550 per month at hindi pa kasama yung heat and water sa rent. Pero meron ng kasamang parking. Ang viewing appointment na ito ay hindi na na-push through for some reason which I will tell you later. At ang isa naman nating titignan ngayon ay itong apartment building or parang condo siya. Ito ay referral ng isang church member namin na sila din ang caretaker at nakatira din dito sa building na ito. Kaya kung kailangan namin ng help or kung gusto namin makuha ito ay madali itong makuha dahil meron na tayong taga-refer. Ang unit na ito ay meron lamang siyang 2 bedroom at 1 toilet and bath at meron siyang maliit na room na pwedeng pantry at may balcony siya. So sa lahat ng mga nakita naming apartment building or any kind of housing na nakita namin, ito na talaga yung pinakamura at the cost of 800 per month. Yan, so hindi pa naman included yung heat and water pero murang-mura pa din siya. At meron siyang shared laundry at syempre kasama na rin yung parking dito. Balcony. Yan yung hot water tank o sa cafe. Yan yung bus stop kung papunta sa school. Very accessible din ang place na ito kasi sa tapat niyan ay highway na at may mga bus stop going to the school. So malapit din ito sa isang mall. At dahil wala pa nga ang asawa ko dito sa Canada sa panahon na yan, lahat ng nakikita kong apartment ay sinisend ko sa Messenger para makita din niya. Ito na yung entrance. Yung sulat. Okay. Hindi ka na lalabas. Diyan yung mga things. Papunta naman tayo guys sa pang 4th house hunt natin. Ito ay walking distance lamang sa house ng aking friends. So it would be very nice na kung malapit lang siya, kung may kailangan ako, 'di ba, mas madali lang sana 'yon. Yan, so tingnan natin guys ang ating 4th house. Hello. Hi. Come in. I'm Jill. Hi, Jin. Come in. Should we leave our... Wow, nice.
Hi guys! So nandito na tayo sa aming bahay muna ngayon. At yan, tapos na yung aking school day. Yan, so ngayon continue natin yung ating pagbablog. Yan, so pinakita ko sa inyo yung 4 na bahay na napuntahan namin. Pero meron pa tayong part 2. So abangan nyo yan guys. Na ano pa yung mga ibang klaseng bahay na nakita namin. So far, meron na ba kayong nagustuhan dun sa 4 na napakita ko sa inyo? So comment down below kung ano yung nagustuhan nyo. At kung meron ba kayong mga other tips para sa ating house hunting. Yan. So, ngayon, ano ba yung mga kinoconsider namin sa paghanap ng matitirhan dito sa Canada? So, unang-una guys, yung budget. So, yung budget namin should not be more than 2,000 Canadian dollars. So, bakit ganon, no? Siyempre, meron kanya-kanya, meron tayong mga budget. At saka kami ay big family. So, we are expecting na other than the rent, meron pa kaming other expenses na paggagastusan. So, yung rent, as much as possible, yung sobrang minimal lang yung pwede, no? Mas okay yun sa amin. At yun nga, nakita natin yung mga amount, affordable naman siya, pasok naman sa budget. So, yung may mga rentals doon na hindi pa kasama yung heat and water, plus may extra fees pa para sa parking. So, yun yung medyo pinag-iisipan namin. So, yun yung isa sa mga kino-consider natin kasi lalampas tayo sa ating allotted budget. Dahil dito sa Canada, yung rental, yung sa tirahan natin, it will cost you around 35 to 50% of your budget, no? So, yun yung pinakamalaking chunk ng babudgetan natin every month. Yan. So, kailangan budgetan natin ng maayos yon. Ang next namin na kino-consider ay yung ilang number of bedroom at yung 1.5 toilet and bath. So, para sa amin, na family of 7, ay kino-consider namin ang 3 bedrooms at 1.5 toilet and bath. However, meron pong isa doon, napansin nyo na hindi na natuloy yung aming appointment sa apartment na yon dahil dito talaga, hindi ang family of 7, dapat nasa 4 bedroom na siya. So, dahil in 1 room, dapat maximum of 2 person. Plus, kino-consider din nila kung ano yung gender ng mga nakatira, no? Kung katulad niya, meron akong isang boy, tapos may mga girl. So, yung boy and girl, nakaseparate sila. So, mga ganyang factors. Kaya, yung isang apartment na yon ay hindi na natuloy because hindi nila ina-accept yung family of 7 sa 3 bedroom. So, yan yung mga challenge pagka big families tayo, guys. Ang next na kino-consider naman namin ay yung accessibility. So, kung napanood nyo na itong vlog ko, this vlog, yan, panoorin nyo yan, guys. Yung napili naming bahay o apartment na ito ay very accessible sa schools ng mga anak ko, sa transportation, at sa grocery, at sa iba pang mga services dito sa Canada, na pwede lang i-walking distance. Although medyo malayo pa din siya, no? Kasi sa Philippines, pag sinabi natin walking distance, malapit lang talaga. Dito yung walking distance medyo, malayo, no? Malaki kasi yung area dito. Pero walking distance lang talaga siya. So, kahit hindi ka mag-car, pero mas maganda kung naka-car ka pa din kasi nga malawak. Yan, especially pag winter. So, yung accessibility is one of the things that we highly consider. So, ang tirahan namin ay medyo malayo naman sa aking school, but that's fine with me kasi ako, isa lang naman ako magta-travel to and from my school. But yung kids, syempre, kailangan sila yung mas malapit. At isa pa, kaya hindi kami sa downtown, dito kami sa suburb area. Dahil ito yung medyo safe, no? I mean, safe yung location na ito para sa families. When you go to downtown, syempre, busy streets, so medyo maraming tao. At meron ding mga, marami tayong makikita ng mga homeless na nandun lang sa streets na yon. So, hindi siya ganun ka-safe. Sa isang bansa or sa isang mapupuntahan natin na lugar, hindi talaga perfect. Meron mga imperfections. But, merong isang part, may mga part dito sa atin, no, outside the downtown, no, yan, maraming mga families at mga safe areas. So guys, saan ko nga ba nahanap yung mga apartment na yan? So, ang talagang main
source natin ay sa online. Dahil, syempre, mahirap naman maglakbay-lakbay dito. Hindi pa natin alam yung lugar, no, yung location. At kung wala pa rin tayong means of transportation. So, online muna tayo. At meron akong top 3 na gustong-gusto na binabalik-balikan na doon talaga ako naghahanap. Unang-una, yung Facebook Marketplace. Sa Facebook Marketplace, maganda mag-transact doon dahil syempre, real time, no? Pag sumagot siya ngayon, nag-usap na kayo on the spot din. At next, yung KGG. So, yung KGG, ganun din siya, no? Mga pang-rental, yung mga buy and sell stuff dito sa Canada. Maganda din siya kasi mas marami din mga nagpo-post doon. At pangatlo ay yung rentfaster.ca. So, sa rentfaster.ca, makikita nyo kung saan yung location na yon banda at ano yung mga establishments na malapit doon sa area na yon. So, maraming features yung mga 3 platforms na na-mention ko at pag nakita nyo yon, so malaking tulong yon para sa paghahanap nyo ng bahay dito sa Canada. So, kahit nasa malayo pa kayo, wala pa kayo sa Canada or nasa outside Canada pa lang kayo ngayon, ay pwede na kayong mag-search ng mga apartment. At least magigauge nyo yung mga range ng mga bahay, kung anong itsura nila. Pero isang tip ko po sa inyo guys, it's better na talagang makita nyo ng personal ang mga apartment o yung mga bahay na balak nyong puntahan o tirhan. Yan. So iba kasi yung pag nandun kayo, ano yung feel ng apartment na to, okay ba talaga siya, may sira ba siya, or meron bang kailangan ayusin. So yung mga ganong bagay guys, no, kailangan ma-feel nyo din yung apartment na titirhan nyo. At yun, syempre kasi kayo yung titira doon. So, gamitin nyo din guys yung Google Maps to search kung ano saan yung location na yon. Siyempre, tulad ko, yung school ko, ang ginagawa kong point of reference kung gaano kalayo yun sa school ko, yung bahay na yon. So, tinitignan ko yung travel time ko kung kaya ba to or sobrang layo. So, kailangan malaman natin yung distance niyan especially by commute, no? Kung gaano katagal natin to ibabiyahe. Yan, kasi most often than not, syempre bago tayo dito, mga newcomer, ay talagang magko-commute pa tayo. So, yung ating mga procedures kung paano maghanap ng bahay dito sa Canada. So, unang-una, mag-search tayo online. Yan, so nasabi ko na yung 3 platform na pwede nyong pag-searchan. At pwede rin kayong, kung nagda-travel na kayo, na umiikot kayo dyan, makikita nyo rin sa mga dadaanan yung mga rentals na meron nakalagay na now leasing or now renting or merong for rent, ganyan. So, may mga signage naman sa mga apartment na yan. So, pero syempre, tiyempo-tiyempo lang yun kung madaanan nyo sila, ganun, kung meron o wala. So, kung yun lang yun. Pero kung meron kayo sa online, mas mabuti po maghanap sa online kasi syempre, less time yung nakoconsume nyo at yung energy din. At ganun din, kung meron kayong ibang kakilala dito, katulad nung isang house namin na napuntahan ay member ng church namin na siya yung caretaker doon. So, if ever yun ang mapili namin, then that's very good kasi talagang mabilis, no? Kasi syempre guys, tulad niyan, marami talagang newcomers dito sa Canada. Pag nag-apply kayo ngayon or nag-visit kayo ngayon, baka bukas wala na yun kasi marami rin tumitingin ng mga apartments. After nyo makita yung bahay sa online, kung nagustuhan nyo siya, nakita nyo yung presyo, yung mga features ng bahay na yon, ay i-message nyo, i-contact nyo by text or by call yung contact person na nakalagay doon. And you will set an appointment kung kailan siya available at kung nag-work naman sa inyo yung time na binigay niya. So, dito talaga guys, by appointment, hindi pwede katulad sa Philippines na puntahan natin to ngayon, nandiyan na yon. So, hindi. By appointment po talaga dito. So, kaya minsan medyo matagal din, no? Kung paano kung nakita mo na yung apartment ngayon online, tapos magre-reply yun after 3 days, after 5 days, tapos ang appointment niyan the next week pa. So, ganun guys yung nangyari sa akin, no? It takes time to set appointment. Madami akong sinenda ng mga inquiries, pero hindi lahat yon nag-reply agad. At yung nag-reply naman, minsan conflict din sa time namin. So, kaya guys, kung may nakita kayo, i-message nyo na agad siya. Yan. So, pagka-message nyo naman,
mag-set kayo ng appointment at pumunta kayo sa appointment na yon, sa time na yon, no? So, kung ano yung sinet nyong time, punta talaga kayo doon kasi they will really text you or message you back kung nasaan na kayo 5 minutes before, ay dapat nandun na rin kayo, nag-aantay sila kasi talagang sinet nila yung time para sa inyo. Yan, so usually 1 or 2, usually 1 lang kayo na i-accommodate nila for that certain time. Yan, so hindi sila nagsasabay-sabay ng appointment. Minsan lang nangyayari yon. At pagkatapos na makita nyo yung bahay, so bibigyan na nila kayo ng application form. So mostly talaga dito, meron talaga application form. Di katulad sa Pilipinas na usap na agad kayo, magda-down na kayo, tapos okay na, lilipat na kayo next week, ganyan, or tomorrow, ganyan. So dito hindi. Magsasign ka muna ng application form, ilalagay mo yung background information nyo, ng family nyo, ilang family members, ilang taon yung mga titira, at kung magkano yung income ninyo, kung meron ba kayong history na na-evict kayo sa inyong rental, kung sino yung previous landlord nyo. So, ganun yung mga information na kailangan yung i-ready. Ano yung contact number ng dati yung landlord. So, yan. So kung nasa Pilipinas kayo, kunin nyo na yung mga information na yan, guys, para pagdating dito, meron kayong malagay na information dun sa application form. So, pag nasubmit nyo na yung application form na yan, so sagutan nyo agad, guys, huwag nyo nang patagalin kasi i-review pa nila yan. Minsan kasi merong mga property management na nagmamanage dun sa mga rentals na yan. So, it would also take time like 3 to 4 days. Depende po yan sa nagmamanage ng property na yan kung gaano katagal sila mag-review sa inyong papers. Yan, sa application form. So, pag antay nyo naman yun, ilang days, then, ay kung may reply na sila at na-approve kayo, so, magsasign na kayo ng lease agreement, magbibigay na kayo ng down payment, at pag-uusapan nyo na kung kailan yung move-in date nyo, and other things pertaining sa lilipatan ninyong bahay. So, minsan may mga insurance pa yan. So, pag-usapan natin yan sa ibang topic natin, guys. So, ayan guys, ang ating house hunting part 1. So, abangan nyo ang next house hunting part 2 natin at mga iba pang detalye na hindi ko pa na-discuss ngayon ay meron pa tayong ibang pag-uusapan. So, abangan nyo yan guys. At kung meron pa kayong mga questions tungkol sa house hunting, just comment down below. At yan guys, isa pa, no, one last thing. Ang bahay dito sa Alberta, as you can see, talagang mura pa siya. I mean, sinasabi nila noon na mas mura to dati, pero based dun sa mga nangyayari ngayon in other provinces like Ontario or British Columbia na nagtataasan talaga yung mga renta due to the inflation, no? Sila yung mostly hit nito. Etong Alberta ay kung tumaas man to ay hindi pa rin ganun kataas na sobrang mataas talaga, no? So, kaya guys, kung nag-iisip kayo kung anong province ang kino-consider nyo, this is one thing that you should consider is the housing or yung rental, rental expense nyo. Kasi ito ay monthly nyong babayaran. That's why, Alberta is one thing na pwede nyo i-consider because of the, yung housing niya ay hindi ganun kataas. Katulad ng sa British Columbia or sa Ontario. Yan guys. So, before I go, I want to make a shout out sa aking friends from the Philippines, si Gina Molar at si Ginalyn Molar. Nagpadala sila sa akin ng bracelet na ginawa ni Ginalyn Molar. So, thank you very much for watching my videos. At yan, so, pinadala niya yun sa mga anak ko pagpunta dito. Yan, thank you guys. I miss you. So, eto na nga guys, dito tayo nagtatapos. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please consider subscribing. And click like and share this video para makatulong pa tayo sa mga iba na nagpe-prepare going to Canada. So, I'll see you guys in my next vlog. Bye!